Walang due process. Yan po ang pahayag nito pong si Attorney Nicholas Kaufman kaugnay po ng kinakaharap daw pong reklamo sa International Criminal Court nito pong si Rodrigo Duterte. Aba, nakakahiya naman. Kasi lahat halos ng pagkakataong madinig ang panig ibinigay po dito kay Rodrigo Duterte. Kaya nga po tumagal ng ganito. Pero ninyo, ilang buwan na po ang nakakalipas simula po nung maaresto si Rodrigo Duterte, Marso 11, 2025. Anong petsa na po ngayon? Tapos sasabihin pa nitong si Nicholas Kaufman, walang due process. Anyway, ngayon po ay January 27, 2026. Magandang araw sa inyong lahat mga tol. Pag-usapan po natin ito pong pagtindig para po sa hustisya ng ICC. At sinabi po nila sa kanilang desisyon, fit to stand pre-trial, ito pong si Rodrigo Duterte. At ipinetsa na po nila yung confirmation of charges para po sa reklamo na ito kay Rodrigo Duterte ngayong darating na February 23, 2026. Pero balikan muna natin, ano ba yung sinasabi nitong si Kaufman? Ito po balita kahapon. Sabi ni Kaufman, matapos po nilang malaman na fit for free trial na nga itong si Rodrigo Duterte, and I quote, "The defense is disappointed that, contrary to accepted practice," lagi na lang sumasabay sa akin itong basura na to. Anyway, tuloy tayo. "It was denied the opportunity to present its own medical evidence and to question in court the contradictory findings of professionals selected by the judges. The defense will seek leave to appeal this decision and argue that Mr. Duterte was denied due process." Wow naman, Nicholas Kaufman. Ganyan ba ang epekto kapag di umano'y tumatanggap ng mahigit sa 100 milyong piso kada buwan? Na kahit alam mong merong due process kay Rodrigo Duterte, palalabasin mo sa harapan ng publiko na hindi ipinagkakaloob ito kay Rodrigo Duterte? Ngayon, bigyan ko po kayo ng at least i-walkthrough ko kayo mga tol sa konteksto ng ating pong pinag-uusapan. Maikli lang naman ito. Ganito kasi ang naging sitwasyon dyan. Si Rodrigo Duterte ay naupo bilang mayor noong dekada 90. Hanggang siya po ay kumandidato sa pagkapangulo noong 2016 and eventually nanalo. During his stint as mayor and president, ang alegasyon po sa kanya ay thousands ang napatay na mga kapwa po natin Pilipino. At ito syempre yung infamous term, extrajudicial killings. At dahil po dyan, marami ang nagtangka na magsampa ng reklamo dito po sa Pilipinas. Ang problema, sila po yung nakaupo sa posisyon at parang nababaliwala lamang. Maraming salamat sa inyong membership, Annabel Soligam. Kaya taong 2017, nag-decide si dating Senador Antonio Trillanes na magsampa na po ng reklamo sa International Criminal Court kasama po ng iba pang mga volunteer na mga human rights advocates at syempre ang mga pamilya na naiwan ng mga extrajudicial killings victims. At dahil po dyan, natunugan ito ni Rodrigo Duterte na mukhang gugulong yung proseso kasi ICC po hindi nila kayang impluwensyahan ito eh. Kaya siguro, ill-advised, I believe, mali yung pagkaka-advise dito kay Rodrigo Duterte. Ano po yun? Bumaklas unilaterally sa membership po natin sa International Criminal Court. Tayo po ay naging member niyan, kung hindi ako nagkakamali, 2011. Officially naging member ang Pilipinas sa International Criminal Court. Kaya taong 2018, nung gumugulong na yung investigasyon laban kay Rodrigo Duterte, in-announce
ni Rodrigo Duterte unilaterally, ibig sabihin walang approval ng Congress, na binabaklas niya na ang membership natin sa International Criminal Court. Hindi naman pala ganun kaagad kabilis yun. Merong 1 taon na palugit. Kaya nag-took effect noong March 2019 yung removal ng membership po natin sa ICC. Akala ni Rodrigo Duterte tapos na ang lahat kasi tanggal na nga tayo sa ICC. Gumulong ang mga taon. Pero hindi. Nagpatuloy ang investigasyon ng ICC. Dumaan ito sa napakaraming pagsubok hanggang sa dumating na nga po yung pinaka-inaasam ng mga kababayan po nating mga biktima, yung kanilang mga pamilya ng extrajudicial killings. Umugong ang balita na merong warrant of arrest si Rodrigo Duterte pero walang kumpirmasyon. Ngunit noong March 11, 2025, sa pangunguna nung noon ay director ng CIDG na si Police General Nicolas Torre, inimplement ang warrant of arrest laban kay Rodrigo Duterte na inisyu po ng ICC on the basis of our own laws. No? Yung Republic Act 9853. I hope tama yung pagkakaalala ko. No? Yung Crimes Against Humanity Act po yan dito sa Philippine settings. Sinasabi po kasi doon na in the interest of justice, pwede po nating isurrender yung isang iniimbestigahan ng isang international tribunal. At in this case, si Rodrigo Duterte nga po yun. At doon na lumabas yung iba pang mga impormasyon na hindi alam ng publiko. Na as early as February 2025, humingi na pala ng warrant of arrest ang prosecution at ito ay granted. Kaya ganun yung naging sitwasyon. Finally, na-aresto si Rodrigo Duterte and nung alas 11 ng gabi, on the same date, March 11, siya po ay inilipad papunta sa Hague, Netherlands kung saan siya po ay nakakulong hanggang sa kasalukuyan. Sa mga panahon na yan, mula March 11 hanggang kahapon, bago lumabas ang desisyon na ito ng ICC, yan ay nagsasabi na walang katotohanan ang sinasabi ngayon itong si Nicolas Kopman na walang due process para kay Rodrigo Duterte. Dapat nga ang confirmation of charges ay September 23, 2025 pa. Pero dahil may due process, pinakinggan ang mga hirit ng kampo ni Rodrigo Duterte tapos sasabihin itong si Nicolas Kopman walang due process. Ano ba ang nangyari kahapon na viral po hanggang sa kasalukuyan? Ito na po. Sabi po ng International Criminal Court sa pamamagitan po ng kanilang Facebook page, maayos ang kalagayan ng kalusugan ni Ginoong Rodrigo Roa Duterte upang makilahok sa kaso ng paunang paglilitis. Ang pagdinig hinggil sa kumpirmasyon ng mga kaso ay magsisimula ngayong ika-23 ng Pebrero 2026. Ito po yung partikular na balita. Today, January 26, 2026, the Pre-Trial Chamber 1 of the International Criminal Court found Mr. Rodrigo Duterte fit to take part in the pre-trial proceedings and scheduled the commencement of the confirmation of charges hearing for February 23, 2026. The defense had requested the indefinite adjournment of the proceedings, including the hearing on the confirmation of charges based on its assertion that Mr. Duterte was not fit to participate in the proceedings. The chamber appointed a panel of 3 medical experts to undertake a medical examination of Mr. Duterte and received the panel's report on December 5, 2025, on which the prosecution, the defense, and the Office of the Public Counsel for Victims submitted observations. Ito nga mismo, ito yung due process para kay Rodrigo Duterte, itong binabasa na natin mga tol. Having regard to the relevant legal principles, the medical assessment of the independent experts composing the panel, and all of the relevant circumstances of the case, the chamber was satisfied that Mr. Duterte
is able effectively to exercise his procedural rights and is therefore fit to take part in the pre-trial proceedings, which are thereby resumed. The chamber rejected the defense request for an indefinite adjournment and set the date of the commencement of the confirmation of charges hearing for February 23, 2026. Ngayon, ano ang malaking tanong dito? Sabi nila, si Rodrigo Duterte daw ay walang kasalanan, mga tol. Kaya nagtataka tayo, bakit dinidelay nila ang proseso? Sinisikap nilang daanin sa teknikalidad. Kasi kung ako wala akong kasalanan, hindi ako papayag na i-delay ang proseso. Magkaroon tayo ng speedy trial, punta na tayo sa trial. Dahil wala akong kasalanan. Iba ang sitwasyon dito kay Rodrigo Duterte. I-claim nila na wala siyang kasalanan, pero i-delay nila yung proseso para sa paghahanap ng katarungan for both party. Katarungan para kay Rodrigo Duterte kung wala siyang kasalanan, hindi tamang nakakulong siya ng matagal. Di ba? Pero kung may kasalanan siya, malalaman yan sa paglilitis. O ngayon, ito na po yung pinaka-summary ng balita na yan bago natin pakinggan si Attorney Cristina Conti. Kasi may mga issues na involved pa dyan Nakaapila pa raw itong si Rodrigo Duterte kaugnay ng naging desisyon na yan ng ICC. Ano ba ang magiging tugon dyan ng ICC officially? Mamaya babanggitin niyo sa interview kay Attorney Conti. Pakinggan natin ang balita kaugnay niyan. Tuloy na sa Pebrero ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong crimes against humanity. Ito yung matapos ideklara ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na fit o kaya ng dating Pangulo na humarap sa pagdinig sa ICC. Unang balita si Salima Refran. Oy, may nanonood na naman na tatanga-tangang Duterte supporter. Gusto ko lamang ipaalala sa inyo mga tol na isa lang ang kwalifikasyon para maging DDS ka. Maging tanga ka lang. Rodrigo. Sa February 23, matutuloy na ang confirmation of charges hearing para sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Yan ay matapos makita ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na fit o nasa maayos na kalagayan si Duterte para makibahagi sa pre-trial proceedings at maging sa mismong pagdinig. Ito ang desisyon ng pre-trial chamber matapos mabusisi ang report ng tinalaga nitong panel of independent medical experts na sumuri kay Duterte. Matatanda ang pinagpaliban ng confirmation of charges hearing na dapat sana ay noong Setyembre ng nakaraang taon dahil sabi ng kampo ni Duterte ay hindi siya fit to stand trial. Gate noon ng depensa, lumalala ang medical situation ni Duterte at nahihirapan ng maunawaan ang ebidensya laban sa kanya, maging intindihin ang mga direktiba ng kanyang mga abogado. Sa 25 pahinang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1, nakitang epektibong naipatutupad ni Duterte ang kanyang mga procedural rights at makakabahagi sa pre-trial proceedings. Sinuri si Duterte ng isang forensic psychiatrist, isang neuropsychologist at isang neurologist. Naniniwala ang panel na may mental capacity ang dating Pangulo na maunawaan ang hinaharap ng mga kaso at ebidensya, pati na rin ang magiging proseso at posibleng kahinatnan ng pre-trial proceedings. Sabi ng Pre-Trial Chamber 1 na sa legal na mga prinsipyo, hindi naman daw kinakailangang nasa highest level ang kahit na sinong sospek. Maaabot raw ang requirement basta't nariyan daw ang mga kapasidad at tinitignan ito sa pangkalahatan at sa makatuwirang paraan at may gabay ng kanyang mga abogado. Maglalabas naman ang Pre-Trial Chamber 1 ng schedule at direktiba para sa pagdinig. Samantala, mananatiling nakakulong si Duterte sa ICC Detention Center matapos ang periodic review ng pagkakakulong nito. Wala raw nakitang bago o nabago sa katayuan ni Duterte para hindi na kailanganin ng pagkakapiit. Ang report naman sa kalusugan ng dating Pangulo, hindi raw sapat para baliktarin ang naunang desisyon ng ICC na ibasura ang hiling na interim release. Nakaharap si Duterte sa crimes against Yan At syempre, may mga issues dyan, legal, na ang makakasagot, abogada o abogado. At in this case, ito pong si Attorney Cristina Conti. Kasi ang isa sa mga nire-raise nila,
iaapila daw po pa rin yan ng kampo ni Rodrigo Duterte. Ang tanong, sa pag-apila ba ng kampo ni Rodrigo Duterte, matutuloy pa rin ba ang confirmation of charges sa February 23, 2026? Pakinggan natin ang interview kay Attorney Cristina Conti. Pagka once na gumulong itong kay dating Pangulong Duterte, lahat ng matatangay niya, partner, lahat na yon. O kumbaga madadrag na lahat ng mga possible na involved, attorney. Kumbaga in the sense na Oo. magkakalinawan, harap-harap, abay, mapapangalanan yung iba. Di ba? Mm-hmm. Eto na. Oo. Medyo strict dyan yung ICC na okay. hindi dapat mabanggit, Okay. i-redact during the Redact. hearing proper. Di may sasabihin. Ito yung usual na ginagawa ng ICC. Delayed ang kanilang telecast by 30 minutes. Para binubura, kumbaga gano'n na lang yung lalabas. Sinisensor nila ang lumalabas. May sensor. Para daw, Okay. una, pangalan ng mga witnesses. Okay, of For the course, further protection. Safety, of course. O pangalan ng mga future accused or future suspects Oo. so that it will not imperil the continuing investigation. Correct. So, kung sakali, baka hindi isa publiko yon with good reason naman. All right, of course. Attorney Conti, panghuling question po namin ngayon, we're talking about the process and it made me realize na bagaman malayo na, malayo pa ang tatahakin nito. Pero of course, we celebrate kung yung mga konting pag-usad dito sa kasong ito. So, kumusta po ang inyong mga kasama, yung mga victims? Kumusta po kayo ngayon? Statement po ninyo dito po sa naging desisyon ng ICC that former President Duterte is fit to stand trial, ma'am. Go ahead. Ang nakita ko nga sa group chat, puro palakpakan, yung tayo ko na palakpak. So, masaya sila. Kumbaga, maging Good news kasi talaga ito para sa mga pamilya ng biktima ng EJK, On the other hand, bad news ito para sa mga tatanga-tangang Duterte supporters kasi patuloy silang nauuto na walang kasalanan si Rodrigo Duterte. Sabi nga dito ni Attorney Cristina Conti, malakas ang ebidensya laban kay Rodrigo Duterte. At hindi lang walang pag-aalinlangan, kung hindi siguradong may kasalanan si Rodrigo Duterte ayon po sa kanya. Kaya piko na piko yung mga tatanga-tangang Duterte supporters Nagkakalat sila ngayon. Ikinakalat nila yung katangahan nila sa social media. Dahil yan sa pagmamahal nila sa tatay nilang karton. Wala namang problema sanang magmahal. Pero sana ang pagmamahal, sinasamahan ng talino. Wala na yung pinagkaiba sa binubugbog ka na, niloloko ka na, tapos mahal mo pa rin yung tao. Parang sa pag-ibig, di ba? O ganun yung mga tatanga-tangang Duterte supporters. at masaya itong pag-welcome sa 2026. Last year pa namin sinasabi sa kanila rin at sa lahat na desidido kami na talagang 2026 dapat handa tayo sa trial at nagbunga na ngayon. Kaya lalong lumakas sa totoo lang ang kumpiyansa nila, hindi lang dun sa kaso kundi dun sa ICC na isang avenue ito kung saan pwedeng mangingi ng hustisya. Pero alam nyo, medyo nagbubukas pa sa kanila, saan pa kaya? Kasi sa nakikita nila, in relation na rin sa corruption, hindi pwede yung ilan lang Hindi pwede kahit nga yung ulo lang Paano kung buhay pa sa baba yung ugat-ugat, di ba? Kaya, mas tumitimo sa kanila at mas nararamdaman nila na, oo nga, iba pa rin yung lahat ng tangkot, dapat managot. Kasi sa totoo, yung isang feedback, attorney, okay ka na, di okay kay Duterte, ganyan. Pero ingat-ingat pa rin ako. Kasi yung pulis sa lugar namin, sila pa rin yung 2020. Oo nga naman. Kaya, sabi niyo nga, malayo na, pero malayo pa. Dito, nagbago na, pero the more things change, the more things stay the same. So, meron pa rin hindi talaga makukumpleto yung pagkakakumpiyansa. Kaya, kung totoo, abang kami dito sa Duterte, alam nyo, parang nagliliwanag pa at lumalawak pa yung horizon nila na parang, gawa natin itong Duterte? Bakit yung iba? Paano kayang gagawin natin sa kanila? Ayan ang abang. Yun naman ang nagugustuhan ko na talagang mas tumatapang.
Alright. Yan Alright. po yung mga abangan po namin yan. Attorney Conti, sana huwag kang magsasawang sumagot sa mga tawag po namin. Yes. Kailangan namin. We need updates. Oo, bigyan mo kami lagi. Maraming Attorney. salamat po sa oras na binigay niyo po sa amin, Attorney. Walang naman, ingat. Hey, bakit tapos ka agad? Dito tayo sa umpisa. Pero kagaya po ng tanong namin kanina ni Partner Liza, ano pong next step? Ano pong inaasahan pa? Hearing na ang tinakda ng ICC pre-trial chamber sa February 23. Mm-mm. Katulad nung na-postpone, ito ay hindi isang araw na hearing lang. Okay. Nung nakaraan, parang 4 na oras yung schedule natin. So, yun yung sinasabi na may dadating ang scheduling order. Yun yung parang anong oras, sino yung mga makakarating, etc. So, may scheduling order tayong hinihintay. Mm-mm. Pero definitely, magsisimula ito ng 23. Posibleng, depende kasi sa scheduling order, hihingan ka yung mga parties ng tansya nila Mm-mm. kung ilang oras silang magsasalita. Okay. Attorney, So, may ganun. Opo, Attorney Conti, di ba ito po, inilabas ng ICC ito. Ito po bang desisyon nila, yung sinabi nila na Duterte is fit To stand to trial. stand trial, maaapila pa ba ng defense to? Wala na talagang ganung pang measure. Hearing na tayo, Hearing na oo. tayo. Alam nyo, makakapila pa. Pero yung takbo kasi sa ICC, dahil mabilis din naman magpasya yung tinatawag na appeals chamber or parang Supreme Court nila, ano sila, kung nagpasya na yung pre-trial chamber, hindi balakid ang Okay. pending appeal doon sa paglakad, pag-usad ng Confirmation. kaso. Kumbaga sa point of view ng pre-trial chamber, tandaan natin, nakapagpasya na sila sa jurisdiction, walang Oo. jurisdiction. Nakapagpasya na sila sa interim release, Mm-mm. hindi Hindi interim rin. release. Mm-mm. At itong natitira sa kanila, fitness to stand trial, sa punto nila, tuloy-tuloy, ratsyada na to. Okay. Para kang 3 beses na binatukan, ano? Tapos tanga ka pa rin. Kaya Attorney Kaufman, okay lang kasi binabayaran siya ng 100 milyon kada buwan. Pero sa mga Duterte supporters, magising na kayo sa katotohanan. Kinwestiyon ninyo ang jurisdiction, hindi pumabor ang ICC. Kinwestiyon ninyo, ano yung sinabi ni Attorney Conti na ikalawa, nakalimutan ko bigla. At ngayon, ito namang physical na pangangatawan ni Rodrigo Duterte, medical na pangangatawan niya, kine-question niya pa rin, sinasabi nga, fit to stand trial. Talaga nga naman, no? Wake up, no? Ito yung sinasabi kong nakakainis ang katangahan ng mga Duterte supporters. Harap-harapan na yan eh. Harap-harapan na kayong ginagago. Nagpapaniwala pa rin kayo. O babalikan nyo ako, sasabihin ninyo, harap-harapan na ang korupsyon ngayon. Ang tanong, ano ba ginagawa ng gobyerno ngayon laban sa korupsyon? Meron. May mga napakulong na nga. Ang dami na. Panahon ni Rodrigo Duterte, may naipakulong ba? Sagutin nyo nga ako kung may naipakulong na kurap si Rodrigo Duterte. Pag merong naipakulong na kurap si Rodrigo Duterte, titigilan ko si Rodrigo Duterte. Mga tangang Duterte supporters. So, ibig sabihin po, noong Feb 23, Nakayal na. yun na yan. We'll have the confirmation of hearing. Pero po, para sa mga nanonood, Attorney Conti, ano po ba ibig sabihin ng confirmation ng mga charges po niya? Ito po ba ibig sabihin, hinug na talaga ang kaso? We'll have, meron ng trial chamber na mag-handle nito? I mean, kindly elaborate this to our listeners po. So, siguro mas familiar tayo sa tinatawag na PI or preliminary yes. investigation. Ito yung haharap ka sa piskal, tapos magtatalo kayo, anong kaso, hindi naman ako yan, etc. Sa ICC, dahil parang mix to of all jurisdiction sa ibang bansa, ito naman yung kalakaran nila, ganyan, hindi ito katulad ng ating lamang perfectly. Kaya, sa confirmation of charges, iahain ng prosecutor yung proposed niyang charges. Okay. So, yung proposal niya na ito, kakasuhan namin sila. Narinig na natin to. 3 charges of crimes against humanity in the act of, diba, yung 1, 2, 3 nila. Una, patayan nung panahon sa Davao, ng CDS. Pangalawa, charge 2, killing sa konteksto ng mga patayan ng high profile, high value targets. And then pangatlo, killings, panahon na ng presidential period, barangay clearance operations ang tawag nila. So, 3 counts, tapos ito yung mga incidents or yung mismo mga patayan na sinasabi namin, 49 yung incidents.
Na-present tayo ng prosecutor. Kukontra ngayon, bibigyan ng pagkakataon, defense. Sabihin nila, hindi dapat. Ito hindi pa to yung punto ng am I guilty or not guilty, ha? Ang pinag-uusapan, anong charges. So yung defense, pwede pa siyang tumabla. Sabihin niya, hindi naman dapat crimes against humanity. Biruin ninyo mga tol. Babalik ako dun sa sinabi ko, ano? Pinagpipilitan ng mga tatanga-tangang Duterte supporter na walang kasalanan si Rodrigo Duterte. Bakit ayaw nyo magpatuloy ang paglilitis? Pakisagot nyo nga yun para maunawaan namin. Kung walang kasalanan si Rodrigo Duterte, dapat kayo mismo ang nagsasabi ituloy ang paglilitis. Parang si Bong Revilla. Diba? Sinasabi niya wala siyang kasalanan. O, nagpasakop kagad siya sa korte. Nagpa-aresto kagad siya. Sumuko. O, ang pagsuko kasi ay form of arrest. Di arestado siya by voluntarily surrendering himself. Ibig sabihin, gusto niya matapos na kagad yung proseso kasi ang paniniwala niya, wala siyang kasalanan. Kayo, si Rodrigo Duterte walang kasalanan, dinidelay ang proseso ng paglilitis. Sabi ninyo, walang kasalanan si Bato de la Rosa, nasan siya? Nagtatago. Wala pang ang warrant of arrest, nagtatago na. Humanity, dapat, I don't know, dapat war crimes. No? Diba? Or, I would imagine, at sasabihin nila, walang kaso dapat na i-file. Kasi yung mga elemento, kasi may krimen yan, di ba? May element. Yung mga elemento, hindi perfect, hindi na buo, hindi na ganap. At syempre magkakaroon din ng pagkakataon ng mga victims na magsalita, and I'm happy to say, parang public naman na to, no? Na nag-appoint na sila ng Pilipinong abogado, na counsel. Na uupo sa hearing na yun sa February 23. So, kung pag-uusapan ulit namin, pero yung team namin, ang counsel, diba, assistant, ang counsel na officially appointed ay si Attorney Joel Butuyan at si Attorney Gilbert Andres. So, coming together na yung team, hopefully, at sana nga, sa February 23, kami na yung nakatayo doon. Oo, So, isang yun Pilipino. ang tatanungin ko. Opo eh. Pero attorney, when it comes po sa mga pieces of evidence na kailangan pa, along the way, pwede pa ho tayo magdagdag. Ay, oo. Kasi hindi pa nga, sa totoo, ang February 23, hindi pa yung trial eh. Sabi nga, pre-trial pa lang yun. Yung pre-trial na yan ay anong charges, hindi pa kung guilty. So, yung evidence, Lalo tuloy tumatagal yung pagkakapiit ni Rodrigo Duterte. Kumbinsihin ninyo ang kampo ni Rodrigo Duterte, mga Duterte supporters, na tuloy-tuloy na sa paglilitis. Kasi pag hindi yan, pagpatuloy ninyong dinidelay ang proseso, lalong makukulong ng matagal si Rodrigo Duterte. Wala siyang kasalanan, di ba? Makikita naman yan ng publiko eh. Ang hearing ng ICC is public trial. O, di ba? Makikita doon. O, wala naman palang kasalanan si Rodrigo Duterte. Di lahat tayo ngayon susuporta sa kanya. Kaso lang, hindi po ganun ang sitwasyon eh. Dahil, sabi nga, ang isda nahuhuli sa sariling bibig. Napakaraming public pronouncement ni Rodrigo Duterte na siya po'y pumapatay ng tao. Tinukoy niya pa nga kung sino-sino yung mga pinatay niya, grupo ng mga individual. Tapos ang dami niyang pronouncement na nagbibigay ng general order na patayin sila. O, di ba? siya, katulad sa piskal, di ba? Ang pagpunta mo sa piskal, tingnan mo, wala namang nanakaw, di ba? O kaya, wala namang namatay, wala namang death certificate, di ba? Yung elements that the crime was committed, anong krimen, dun yung pagpresenta. Noong nakaraan, dapat magpresent ang prosecution ng pinayagan sila 2 minimum na witnesses. Oo po. Kaya medyo weird, no? Para sa iba. Kasi, ano po ba, pan-trial na yun? Ito, pre-trial pa lang po, pero pwede nang may umupong witness. Ang sasabihin lang niya, hindi niya sasabihin, per se na guilty si Duterte. Nandun pa lang sa opo nangyari yung krimen. Paano nabuo yung instruction. Kasi, tandaan din natin na yung krimen, hindi lang simpleng murder. Sa atin, yun yung mas familiar kasi may namatay. Paano pinatay? Ay, sinaksak patalikod. Okay na yun. Doon, crimes against humanity, yung mga patayan dapat konektado at merong yung tinatawag na natin na parang, ay nagpo-qualify sa kanya, it should be widespread
or systematic. Doon palagi ko magkakatalo. Kasi Oo. nakita ko na sa statements nila na di naman widespread, parang ano lang naman to. Mga isolated. Oh, yun naman pala eh. Hindi naman pala widespread eh. Mga isolated eh. Walang kasalanan si Rodrigo Duterte. Kaya the show must go on na mga Duterte supporters. Ayaw nyo ba yon na makita yung tatay nyong karton nandito na muli sa Pilipinas at hindi na karton? Kasi habang dinidelay ng kampo ni Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Atty. Nicolas Kopman, patuloy na natatalo sa panahon si Rodrigo Duterte. Matanda na siya, turning 81 this year. Malungkot para sa inyo na makita si Rodrigo Duterte na tumatanda doon sa kulungan. Si Kopman, walang pakialam yan. Yan ang katotohanan dyan. Tanggapin niyo yan, mga Duterte supporters. Walang pakialam yan sa edad ni Rodrigo Duterte. Tumagal yan dyan, mas pabor kay Kopman dahil patuloy siyang tatanggap ng bayad. O, hanggang dito na lamang muna mga tol. At magkita-kita tayo later sa panibagong topic na ating pag-uusapan. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.